Magandang umaga sa inyo lahat. Bago natin simulan ang ating pagtatalakay ngayong umaga, maaaring muna ba tayo manalangin? Ito, ibigin. Maaaring ba paunahan ang ating panalangin ngayong umaga? Salamat. And Father, Son, Holy Spirit, Amen. Salamat ngayong umaga dahil sa mga biyayang ibigay sa amin at salamat din kasi binigyan niyo kami ng kasaganang katawan. At yun lang po, salamat. Thank you, Father, Son, Holy Spirit. Ngayon, bago magsimula ang ating pagtatalakay, ay maaaring ng kunin na yung mga pangalan sa Jade at malaman natin kung sino ang lumiban sa pamamagitan ng kung sino yung hindi nakakuha ng lumiban. Maraming salamat, maaari na pagkatuwang lahat. Bago magsimula ang ating talakayan, ito ang paalala ngayong umaga. Una, ito ay ang Oscar rules. Una ay ang oras ay laging kahalagahan. Makinig ng mabuti, sumunod sa mga ating tuntunin, kaayusan sa sigala ay siguraduhin, respetuhin ang bawat isa at tumulong sa lahat ng gawin. Ngayon, mga bata, may tanong ako sa inyo, ano ang itinatakay natin noong nakaraang tagpo? Sino ang makapagbibigay kung ano yung itinalakay natin noon? Tama. Ngayon, Maraming salamat. may bago naman tayong tatalakay ngayong umaga. Ang paksa ay ang mga components at katangian ng asignaturang Pilipino sa curriculum ng 1989, ang proceed at ang bagong curriculum sa Paralang Elementarya or NESC. Ngayon, sisimulan natin ang pagtatalakay sa ang mga components at katangian ng asignaturang Pilipino sa curriculum ng 1989. Pero bago tayo pumunta doon, maaaring muna natin basahin or yung basahin ang layunin ng ating aralin. Una ay natutukoy ang mga contextual at hiwain sa pag-unawa sa mga layunin ng NESC batay sa proceed at curriculum 1989. Pangalawa, nakakalika ng bagong pagkukulit sa patungkol sa kalibaktan, pagkakapareho ng ito, curriculum, at sigurong Pilipino sa curriculum ng 1989. Proceed at ang bagong curriculum sa Paralang Elementarya ng NESC. Pangatlo ay nakasusulat ang mga mag-aaral ng Maynang Sinaysay tungkol sa pagtulong ng asignaturang Pilipino sa pagbubuo ng kanilang pagkatao bilang isang mamamayang Pilipino. Ngayon, sa asignaturang Pilipino ng curriculum ng 1989 ay magkakaroon tayo ng pagtatalakay na gamit na ang kung tawagin ay jeepney information kung saan ipapasa nyo ang jeep na ito at magpapa-music ako at kung sino yung ma-stop ng music ay siya ang bubunot ng impormasyon sa loob ng jeep. So, bago natin simulan ano nga ba ang ibig sabihin ng curriculum or ano nga ba ang tradisyonal na konsepto ng curriculum. Sige. So, sa aking pananaliksik, ang aking nalaman ay ang curriculum ay pangkat ng mga asignatura na sinasayos upang matanggap
pagpapalagay na ang tungkuling ginagampanan ng edukasyon sa paggamit ng kurikulum ay upang magkaroon ng isang individual ng kakayahang ibagay o may gapay ang sarili sa mga gawain sa lipunang pinagbibilangan. Para kanino ang paglinang ng kurikulum? Ang paglinang ng kurikulum at edukasyon ay para sa ganap na kalinangan o lubos o kompletong kalingan ng tao. Ang development ng kahit na sino ay kailangan gawing permanente, tuloy-tuloy at panghabang buhay. Lahat ng mga katangiang nabiyaya ng Panginoong Diyos ay dapat na malina at ito'y nangangailangan ng pagsasanay or training at angkop na pagkahubog at katakuhan or formation. Sa ganitong pananaw, layunin ng edukasyon na linangin ang mga talento at kakayahang bigay ng Diyos sa pamamagitan ng kurikulum. So, ano ang unang layunin ng kurikulum ng 1989? Unang layunin ay linangin ang kakayahan sa paggamit ng Pilipino sa tulong ng mga tutuning pambarila upang matamo ang kasanayang makro. Pangalawang layunin ay maging bihasa ang mga mag-aaral sa gramatika sa pamamagitan ng matiwasay na paggamit sa iba't ibang makrong kasanayan. So sa ating natalakay noong nakaraang tagpo, ano nga ba yung mga example or mga halimbawa ng makrong kasanayan? Maraming bang mabigay ang inyong mga sagot? Tama. So, dito, ayon kay Constantino, na ang kurikulum ng 1989 ay magkahiwalay na itinuturo ang wika sa politikang at politikang Pilipino sa loob ng 40 minuto sa pagklase. So, 40 minutes sa kanyang pagklase. Itinuturo ang wika at politikan. Gamitin ang pagdulong nasyonal or functional o ang strategiyang komunikatibo. Bibigyan din sa pagtuturo ng tunay na gamit ng wika or use function sa tulong lamang ng mga kaalaman at tuntuning pambarila ayon sa konteksto ng hangarin, sitwasyon at pangangailangan. Gamitin ang dulong na learner-centered sa pagtuturo at ang konsentrasyon ng pagtuturo at pag-aaral ay pagkakaroon ng kakayahan sa komunikasyon, lalo na sa pakikipagkalastasan. So, narito sa curriculum ng 1989 na sa curriculum na ito ay nag-aaral ang mga estudyante or mga mag-aaral ng dalawa, wika at politikan sa loob na lamang ng 40 minuto. So, ginagamit nila ang national or functional or like isa itong klaseng strategiya ng pagtuturo kung para mas maintindihan nila gamit ng example yung wika. Saan na ba magagamit? Or saan ang function ng wika sa ating pang-araw-araw na buhay? So, ginagamit doon ang pagtuturo kung ano ang kanilang may experience sa habang sila ay natututo. At parehas na rin sa panitikan. Ang panitikan, di ba, ay yung
wika ay nakabatay sa tunog na kung tawagin ay phonema na bago-bago na pag-aaral ito ay tinatawag sa na phonologiya. Ayon naman kay Buenaventura, ang wika ay isang larangan ng binibigkas pang tao at isinusulat ng kahulugan, taguan, imbakan ng deposito ng kaalaman ng isang bansa. Dito naman ay dito naman ang wika ay bilang kasangkapan. So, pagpapahayag ng damdamin. Ginagamit natin ang wika para maipahayag ang ating nararamdaman. Halimbawa, masaya ako dahil nakapasa ako sa exam o nalulungkot ako dahil ulan. Pangalawa, pagsisiwala at pagtatago ng katotohanan. Maaaring gamitin ang wika para sabihin ang totoo o magtago ng impormasyon. Halimbawa, kumain na ako ng tanghalian. Sa totoo naman, ay totoo yun. O wala akong alam sa nangyari, maaaring totoo o hindi. Pangatlo, politika at ekonomiya. Malakas na impluwensya ang wika sa politika at ekonomiya. Halimbawa, mga political speeches na naghihigayan sa mga tao na pumoto, mga advertisement na nag-audio sa pagbibili ng produkto. Ang mag-isang paggamit ng wika ay maaaring magmanipula o puno ng publiko. So, mapapansin nyo talaga na ang wika talaga ay napakamalaki na gamitin sa ating pang-araw-araw na buhay. Kasi, like sinabi ko kanina, ang wika ay ginagamit din sa pagtatalastasan o pag-komunikasyon. So, sa istruktura ng wika, ayon kay Gerson, masistemang balakas. Ang wika ay may tuntunin na sistema, hindi basta-basta sama-sama ng mga salita. Phonema, ang mga tunog na bumubuo sa mga salita. Halimbawa, ang salitang bata, may tatlong phonema, B, A, E. Ang pag-aaral ito ay tinatawag na phonologiya. So sa ating mga nakaraang pag-aaral, may dalawa akong nalaman na klase ng phonema. Yun yung phonema patinig at patinig. So doon ay ang phonema patinig ay yung A sa bata at yung B naman at E ay sa patinig. Phonema patinig. Morphema, ang mga maliliit na unit ng salita na may kahulugan. Halimbawa sa salitang mga bata, mga at bata ay dalawang morphema. Kasi may sabihin din yung mga. Ito ay nasasabi na lahat o marami. At bata naman ito ay tinatawag sa bata. So maraming bata. Mga bata. Syntaxis, ang pag-aayos ng mga salita sa pangungusap. Halimbawa, kumain si Juan ng kanin ay naiiba ang kahulugan sa kumain ng kanin si Juan. Discourse, ang palitan ng mga salita sa pagitan ng dalawang pang tao. Halimbawa, isang usapan, debate o isang lecture. Ngayon, ang wika bilang yaman, ayon kay San Buenaventura. Ayon sa kanya, larawan ng isang bansa. Ang wika ay sumasalaging sa kultura, tradisyon at kaisipan ng isang bansa. Halimbawa, ang mga salawikain, awit, kwentong bayan na nagpapakita ng mga paniniwala at kaugalian ng isang kultura. Pagtuturo ng wika at panitikan. Ang huling bahagi nito ay nagsasaad na pagtuturo ng wika at panitikan ay gagamitan ng strategiyang komunikatibo o original functional approach na nakatuon sa tunay na gamit ng wika sa iba't ibang konteksto. Magiging learner-centered ang pagtuturo, ibig sabihin nakatuon sa pangangailangan at kakayahan ng mga mag-aaral. So, sa curriculum na ito,
nila sa classic or sa kataasan ng inyong baita or yung grade level. Sa grade 7, yung mga Darna. Sa grade 8, yung Darna at Laura. Sa grade 9, yung Teresmo. At yung sa grade 10 naman ay yung Marini Tangere. Dahil doon, ang ibig sabihin ng spiral progression ay isa itong technique sa pagtuturo na aking nasaliksik sa curriculum ng 1989 na kung gagamitin ito ulit, mas makakaintindi yung mga mag-aaral sa kanilang tinatalakay. Kasi itinatalakay na yun sa kanilang previous or nakaraang grade level. So pagdating nila sa kanilang bagong baita or grade level, inaaral pa rin ito, pero mas detalyado or mas maliit ang detalyado ang kanilang pag-aaralan na doon ulit. So bali, ginahasa sila sa pamamagitan ng pag-aaral na ginagamit yung para siyang yung scaffolding technique na in little bit by little bit yung kanilang tinuturo. So, sa Kaitikan, maingat na pinalanggas sa pagpapaunlad yun ang progression. So, ginagamit ang akta bilang tubo ng basahin ng paksang aralin upang magkaroon ng lubusang kasanayan or mastery ang mag-aaral sa iba't ibang sangay ng panitikan. So, habang tumatagal ay mas nakakaroon sila ng mastery sa panitikan. Karing sabay ng pagtamo ng mga kasanayang pangpanitikan, matutuhan din kung paano ang pagsulat ng pinapaksang uri ng panitikan. So sa kanilang pag-aaral ay magkakaroon sila ng ideya kung paano sila gumawa ng sarili nilang klaseng panitikan, gaya ng sulat, alamat, marami pa. Tinuturo sa curriculum na ito ng hiwalay pang gumawa ang kaisipan karanasan ng mga mag-aaral upang magkaroon ng damdamin at malasakit sa sariling literatura. Sa aking pananaliksik ay nalaman ko na sa curriculum na ito ay dito yung mas na-exist ko yung spiral progression kung baga little bit by little bit yung kanilang pinag-aaralan para sa pagdating ng kanilang pagtatapos ay mas maunawaan talaga nila yung mga klase-klaseng panitikan. So sa mahalagang ngayon sa ikatatlo naman ay yung hindi lamang wika at panitikan yung pinag-aaral sa curriculum ng 1989. May anim pala. So ito yung pangatlo. Talagang pangkatauhan. Mga prinsipyo, paniniwala na nagbibigay halaga sa dignidad at karapatan ng tao. Halimbawa, paggalang sa buhay at mga kapapagiging matapat. So, baling may pagkahambing siya yung sa GMRC or Human Rights Council. So ikapat ay
dito pa lang ay mas maintindihan talaga natin na hindi talaga nawawala yung mga pananaliksik sa mga curriculum. Hanggang ngayon sa bago natin curriculum ay meron tayong pananaliksik. Sa panghuli ay pagsasaling wika. Paglilipat ng mga salita o teksto mula sa isang wika patungo sa isa pa. Halimbawa, pagsasalin ng isang nobela mula sa Ingles patungo sa Tagalog. So, paigliin natin ang diskurso, ang asignaturang, ang components ng katangian ng asignaturang Pilipino sa curriculum ng 1989 ay nabibilang doon sa wika, panitikan, malagang pangkatauhan, talatuntunang pamahalaan, mga pag-aaral, pananaliksik, pagsasaling wika. So dito, yun yung mga pinag-aaralan dito nung itong curriculum na ito na mas pinagtutuunan nila ang pansin ng mga pag-aaral kasi sa nasabi ko ay isang learner-centered approach. So bali